Magnetis. Benelli 180S. Yes guys, ang motorcycle nga po na ito is talaga namang sulit na sulit. Kitang-kita nga po sa kanyang physical appearance na futuristic design po siya. Makikita nyo rin po siya ng mga bagong specs. Makikita mo na rin po sa iba pang mga motor ng ibang brand. Kung isa kang rider na naghahanap ng isang motor na meron po magandang forma, maangas na physical appearance, tapos mayroon po siyang comfortable na body posture, pwede talaga guys ang Benelli 180S sa'yo. Kasi guys, makikitaan mo din talaga sa kanyang body posture na meron po siyang relax na posture. Talaga namang kitang-kita po sa kanya handlebar na mataas po na upright position, and syempre wide nga po ang kanyang handlebar para nga po magbigay ng magandang steering radius. Maganda nga po ang maneuver mo dito dahil din po sa malawak ang kanyang steering radius. Kitang-kita din po yung kanyang nga po magandang side mirror na talaga namang kitang-kita rin po ang nasa likod mo. Tapos sumama pa sa kanyang bulky shape dahil nga po sa malaki ang kanyang tangke na meron nga pong karagdagang pairings na mas lalo nga lumaki ang motor na to. Ang brand nga po na Benelli guys is ka-tie up niya po ang ibang mga Chinese motorcycle brand. Ang motorcycle nga po na Benelli 180S is talaga namang makikita mo din po ng sulit po sa kanyang makina, kasi alam naman natin guys na ang Benelli is hindi rin po makikipag-tie up sa isang Chinese motorcycle brand kung hindi din po talaga ito nagpakita ng magandang katayuan sa motorcycle industry. Ito nga guys is kargada po ng 175.3 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder, 4-stroke, single overhead cam with 4 valves, kaya makakaasa ka na malakas po ang motor na to, lalo na nga po sa arangkada. Malakas po ang engine specs niya, and syempre sa 175.3 cubic centimeter engine displacement, talagang hindi ka po talaga mabibitin dito, lalo na po sa kanyang power output. Pagdating po sa kanyang starting system, electric only lang po ito, push start lang, wala nga po siyang kick start. And pagdating naman sa kanyang ignition, siya nga po is ginagamitan ng TLI. Syempre sa kanyang final drive, siya nga po is naka-Jane. Syempre meron nga po siya guys na 6-speed transmission na talaga namang pinagmamalaki po na Benelli na talagang smooth po ang kanyang mga transmission. Pagdating naman sa kanyang boring stroke, may sukat nga po ito na 64mm by 54.5mm, at pagdating naman sa kanyang compression ratio, meron nga po itong 11.1:1. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang power output ng motor na ito. Pagdating nga guys sa kanyang maximum power, meron nga po siyang 13.3 kilowatts at 9,500 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 14 Newton meter of torque at 7,000 RPM. Yung power output na yan guys, hindi ka na talaga mabibitin para sa isang 180cc na engine displacement ng isang motor. Makakaasa kang meron siyang malakas na torque and meron din siyang duluhan na power output. Dahil din po sa lakas ng kanyang maximum power, hindi ka talaga mabibitin. Syempre makakaasa ka din guys na meron po itong matipid sa kanyang gas consumption, kasi po ang kanyang nga pong fuel system is naka EFI na o electronic fuel injected. At pagdating naman sa kanyang clutch, siya nga po guys is naka wet multiplate. And syempre pagdating po sa kanyang cooling system sa kanyang engine, siya nga po is naka liquid cooled engine. Highlights nga po sa motor na ito yung kanyang suspension sa unahan na meron nga pong inverted fork na talaga namang sulit na sulit at matatibay nga po ang kanyang suspension, na meron nga pong front suspension travel na 110mm, at sa kanya nga pong likuran na suspension is naka monoshock naman po with swing arm na meron nga pong maangas na pagkakadesign, na meron nga pong rear suspension travel na 50mm. Yun guys, pag-usapan naman natin ang kanyang braking system. Sa unahan nga meron nga po itong disc brake, at sa likuran naman guys is naka disc brake din. Wala nga po siyang ABS o anti-lock braking system, pero makakaasa ka guys na meron po itong malakas na stopping power dahil maganda nga po ang ginamit ng mga caliper dito. Sa unahan nga guys is meron nga po itong dalawang piston, at sa likuran naman is naka single piston caliper, kaya makakaasa ka na malakas nga po ang kanyang stopping power. Kaya para sa isang motor guys na pang daily use tapos maangas na forma, unique at talaga namang futuristic, pwede talaga guys ang motor na ito, ang Benelli 180S. And syempre sulit na sulit po sa kanyang engine specs, features, and syempre guys pagdating naman sa kanyang presyo, 137,800 pesos. Kaya kung naghahanap ka ng isang motor na pang daily use tapos merong maangas na disenyo, magandang tindigan, talagang i-recommend ko po sa inyo ang motor na ito, ang Benelli 180S. Bajaj Pulsar N250. Available na po ang motor na to dito sa Pilipinas. Pag-usapan naman po natin kung ano nga po ang mga dapat nating abangan sa motor na ito. Ang Pulsar N250cc nga guys is kargada po ng 249.1 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder, 4-stroke. Ito nga po guys is naka single overhead cam with 2 valve. Dating sa kanyang gas consumption, meron nga lamang po siyang 35 km per liter. Matipid na po ang gas consumption na yan guys para sa isang 250cc cubic
cm engine displacement na motor. At pagdating naman guys sa kanya fuel system, siya nga po guys is naka fuel ignition na po, naka FI na nga po ang kanyang fuel system. At ang kanyang cooling system guys, siya po is naka oil cooled. Syempre sulit na rin guys, at talaga namang comfortable na rin ang kanyang lever kasi guys ang motorcycle na to, ang kanyang engine is meron na nga rin pong features na sleeper clutch. Alam naman natin guys na ang sleeper clutch ang tumutulong para nga po mapanatiling stable ang rear tire mo kahit mag hard downshift ka, at ang sleeper clutch po ang tumutulong para nga po mapanatili at maprotektahan ang mga gearing mo. And syempre more on comfortability nga po dahil sa kanya nga pong clutch lever is malambot po ito. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ang kanyang power output, ang kanyang maximum power and ang kanyang maximum torque. Pagdating nga guys sa kanyang maximum power, meron po siyang 24.2 HP at 8,750 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 21.5 Nm of torque at 6,500 RPM. At pagdating naman guys sa kanyang bore and stroke, may sukat nga po ito na 72mm by 61.2mm, at ang kanya nga pong compression ratio is may sukat na 10.3:1. At pagdating sa kanyang fuel tank capacity, meron nga po itong fuel tank capacity na 14 liters, at ang kanya nga pong wet weight guys is may bigat na 162 kg. Ang medyo downside nga lang sa kanya guys, kasi po pagdating po sa kanyang gearbox, siya po is naka 5-speed gearbox pa lamang. Unfair nga po kasi yung iba nga po yung mga nilabas na motorcycle dito sa atin is mga naka 6-speed gearbox na, pero siya nga po is naka 5-speed gearbox pa lamang. Kaya yun lamang po ang nakikitang downside sa motorcycle na ito. Ngayon guys, pag-usapan naman natin ng ilan yung mga dimension. Pagdating nga po guys sa kanyang seat height, meron nga po itong sukat na 795mm, medyo may kataasan nga po, at ang kanyang nga pong ground clearance is may sukat nga po na 165mm, at ang kanyang wheelbase is may sukat na 1,351mm. Sukat naman ng kanyang mga gulong guys, sa unahan meron nga po itong sukat na 100 by 80 by 17, at sa likuran naman is may sukat siya na 130 by 70 by 17. Siyempre guys, ang kanya nga pong mga gulong is same na po na mga naka-tubeless na, at ang kanya nga pong suspension guys sa unahan is naka-telescopic fork, at sa likuran naman is naka-monoshock. Pag-usapan naman natin guys ang iba pa niya pong mga features, katulad na lamang po sa kanyang braking system. Pagdating nga po sa kanyang front brake, siya nga po is naka-single disc brake, and sa likuran naman is naka-single disc din. Siya nga guys is meron pong ABS o anti-lock braking system, pero ito guys is nasa unahan lamang po ang kanyang ABS, hindi po siya naka-dual channel ABS. Karagdagan nga pong features guys, kasi po ang engine nito guys is meron nga pong twin spark plug, at lahat nga po ng ilaw niya is naka full LED na nga po. At pagdating naman sa kanya nga pong panel gauge, siya nga po is naka digital and analog ang kanyang panel gauge. Motorcycle na to is 250cc nga po ang motorcycle na ito, pero ang kanyang presyo guys is nagkakahalaga lamang po ng 161,500 pesos. Mura na po ito para sa isang 250cc na naked bike na available na dito sa Pilipinas. And syempre guys, talagang i-recommend ko sa inyo ang motorcycle na ito, ang Pulsar N 250cc. Rusi Mojo ay yung kanyang panel gauge, kasi fully digital na talaga guys ang disenyo ng kanyang panel gauge, at makikita mo ang iba't ibang information sa motorsiklo nito sa kanyang panel gauge. Kaya napaka-unique ng pagkakadesenyo ng kanyang panel gauge. Lalo nga nagpa-astig sa motorsiklo na to yung kanyang inverted port suspension at ang kanyang ilaw na LED, yung park light kung nakikita nyo sa video. Lalo siyang nagbukang monster na monster talaga. Kaya ito rin ang isa sa nagustuhan kong specs ng motorsiklo na Mojo 200cc. At isa pa nga guys na nagustuhan ko dito, yung kanyang upuan guys. Kung mapapansin nyo, para siyang same sa KTM. Isang buo na talaga yung kanyang upuan na foam. Sobrang unique talaga ng pagkakadesenyo ng motorsiklo nito. At itong motorsiklo nito guys, yung kanyang bandang tail part o yung back ride seat ay pwede mo siyang gawing seat cowl, no? So may kasama na yun guys, no? Pwede mo siyang gawing single seat, pwede rin na may OBR seat. Ngayon guys, pag-uusapan na nga natin ang presyo ng motorsiklo na Mojo 200 ng Rusi. So guys, ang cash price nga ng motorsiklo na ito ay nagkakahalaga po na meron nga lamang kung dalawang kulay guys, at tulad nga na nakita nyo sa video, yun yung kanyang dalawang kulay, yung kulay red at itong kulay black na nakikita nyo ngayon. Dalawang variant lamang po na kulay ang available ng Rusi Mojo 200cc. Napakatagal na po na naandito sa Pilipinas ang motorsiklo na yan. Yamaha SJ150. Well, kung usapang sulit, pasok to dahil si Yamaha nga ang manufacturer nito, kaya makakaasa talaga tayong kalidad ang motorcycle na ito. At kung mas lalo pa nating iingatan at aalagaan ng mabuti, tsak natatagal ito. Well, kung ikaw nga is naghahanap ng first motorcycle mo, recommended ko ang SJ150cc para sa'yo dahil may magandang tindigan pasok sa height ng mga Pinoy, may accurate na power output para di ka mabigla if first motorcycle mo to. At syempre, may murang halaga.
Well, si Yamaha SZ nga guys is merong 149.3 cubic centimeter engine displacement, naka single cylinder, naka single overhead cam with 2 valves, at ito nga is naka air cooled at meron namang maximum power na 11.9 HP at 7,500 RPM, at meron siyang maximum torque na 12.8 Newton meter of torque at 6,000 RPM. Kaya sa engine specs at power nito, makikita talagang pwedeng pang beginner bike, at di ka na din mabibitin dito dahil sa naka 5 speed gearbox na din ito. Well, baka naman sabihin mo na sayang di pa ginawang 6 speed. Well, may reason kasi yan guys, kasi ang kanyang ignition start is naka kick at electric push start. Kapag naka 6 speed gearbox na kasi to guys, mawawala na ang kick start, at dahil nga ang SZ150 is nilaan talaga ni Yamaha para sa mga beginner bike, naglagay talaga sila ng emergency kickstart if di gagana ang push start mo. Naka-carburetor type na din ito guys sa kanyang fuel system, at syempre siya nga is naka-air cooled na din. Meron siyang fuel tank capacity na 14 liters sa kanyang fuel tank capacity, na talagang pwede mong pang long ride. 57.3 by 57.9 mm naman sa kanyang bore and stroke, at ito nga guys is may wet weight na 133 kg lamang. Pagdating naman sa kanyang braking system, naka-disc brake na nga ito sa harapan at naka-telescopic fork naman ang suspension nito sa harapan, at sa likuran naman is naka-dual shock absorber. Meron na rin siyang seat height na 800 mm at may wheelbase na 1,320 mm at ground clearance na 165 mm. Nga pala guys, ang kanya nga palang compression ratio is 9.5/1. Naka-analog na nga ang kanyang panel gauge at naka-halogen ang kanyang headlight. At pagdating nga sa kanyang gulong guys, nakatutuwa nga kasi nga ito nga guys is naka-tubeless na nga ang mga tires ni Yamaha SZ150. May dalawang color variant nga ang motor na Yamaha SZ150. Ito nga ang kanyang matte blue at yung matte black. So meron kayong pagpipili ang dalawang color variant. Nakadepende sa inyo kung gusto nyo yung matte blue or matte black. Isa nga sa nagustuhan ko sa motor na ito is yung kanyang upuan. Makikita na napaka-comfortable at malambot ang upuan nito. Samahan mo pa sa kanyang handlebar na upright position para mas lalong relax at di ganon kahirap i-maneuver. At syempre alam naman natin na kapag ganyan ang mga handlebar, tsak na makakaasang i-relax yan sa mga traffic situation. Kaya ang motorsiklo talaga na ito na Yamaha SZ is para talaga sa mga beginner na rider na gustong humawak ng 150cc, dahil ang motor na ito ay talagang nilagyan ni Yamaha ng comfortable na body posture. Medyo di ko lang nagustuhan sa kanya guys is yung live ang kanyang engine. Well, meron namang mga aftermarket na accessories na mabibili, protection para sa engine ni Yamaha SZ150. Pwede siguro na installan nyo na lamang kung kayo ay makakabili ng SZ150cc. Tsak naman na meron talagang mga accessories na mabibili niyan aftermarket para din protection sa engine ng ating motorsiklo. Pagdating nga sa presyo niya guys, ito nga guys is nagkakahalaga ng 69,900 pesos. Well, talagang sulit na ang presyo na yan. Kumpara naman natin kay Honda TMX 125 is naglalaro ang kanyang presyo sa price na 53,000 to 55,000 pesos. Kung papansinin, konti na lang idadagdag mo, naka 150cc ka na. Tapos di lang ganun kasimple, kung usapang looks maganda at sa power, well, may maaasahang lakas din talaga si Yamaha SZ150. Naka-tubeless na ang mga tires, kaya sa presyo niya na 69,900 pesos, talagang sulit na ang motorcycle na ito. Pwede ito para sa beginner bike, pwede din ito pang long ride, pwede din sa mga mahihilig sa mga adventure ride, pwede din ito sa daily use, pang service, sa trabaho, at pwede din ito kung ikaw is nagbabalak na mag-delivery rider. Pwede din ito, kaya talagang sulit na sulit ang motorcycle na ito, ang Yamaha SZ150cc. Assassin 400R. Well, ito nga guys is 100% available na po dito sa Pilipinas. Ang motor nga na ito guys is inilabas po ni Bristol Motorcycle. Ang Bristol Assassin 400R nga guys is kargada po ng 371 cubic centimeter engine displacement, na lubos nga pong ikinadismaya ng iba nating mga kababayan na nagsasabi na ano ba yan, ginawa na lang sana nilang 400cc para sana pasok sa expressway. Well, don't worry kasi guys, kahit nga po 371 cubic centimeter
km lang ang kanyang engine displacement, pasok po siya kasi 400cc category bike na nga po, nakaregister siya as 400cc sa kanyang mga documents. Kaya wag po kayong mangangamba na baka mahuli kayo sa expressway. Para sa madaling example, katulad lang po yan ng senaryo ni Duke 390. Ito nga guys is naka dual overhead cam with 8 valves at may sukat nga po na 11.2:1 ang kanyang compression ratio, and ito nga guys is naka liquid cooled engine and fuel injected sa kanyang fuel system. Guys nga pala, si Duke 390 is naka single cylinder lamang. Iba nga po si Assassin 400 kasi ito nga po is naka parallel twin cylinder. Sa kanya nga pong power output, meron nga po siyang maximum power na 38.9 HP at 10,500 RPM at meron naman siyang maximum torque na 28.5 Newton meter of torque at 9,000 RPM. Ito nga guys ang nagustuhan ko sa kanya kasi para nga lang ikaw naka 150cc dito dahil sa gaan niya, dahil meron nga lang siyang curb weight na 149 kg and meron po siyang fuel tank capacity na 13 liters and meron po siyang fuel consumption na 26 km per liter. And dahil nga sa naked bike ito na pwedeng sa mga long ride, meron din po siyang built-in na USB charging port. Pagdating nga guys sa kanyang mga suspension, naka-inverted port nga po ang suspension nito sa harapan and naka-monoshock naman sa likuran. Medyo downside nga lang para sa akin guys, yung kanyang single disc brake sa harapan. Mas okay sana na ginawa na lang nilang dual disc ang braking system nito sa harapan. Gawa sa 400cc na din siya. Pero para sa iba naman is okay lang kasi sa kanyang front brake nga is ginamitan siya ng Nissan front caliper na kinakapitan ng single disc, and sa likod is disc brake, and ito nga guys ang maganda sa kanya kasi meron na nga po siyang dual channel ABS, isang safety features na mahalaga lalo na't big displacement ito. May taas nga po na 810mm ang kanyang seat height and may ground clearance na 170mm at may wheelbase siya na 1,370mm. Sukat naman ng kanyang mga gulong sa unahan nga is naka 120/70/17 at sa likuran naman is naka 150/60/17 and meron nga po siyang 6-speed gearbox. Naka full LED na nga po ang kanyang mga ilaw at isa nga sa maganda sa kanya is yung kanyang panel gauge kasi naka full digital na nga po ang kanyang panel gauge na ginamitan ng TFT display, kaya makakaasa ka na may magandang panel gauge ito. Pinaka-highlights nga po sa bike na ito is yung kanyang single-sided swing arm na alam naman natin na kapag naka single-sided swing arm ang isang bike, aasahan na medyo may kabigatan talaga sa kanyang weight, pero kay Assassin 400 nga is napanatili nila ang mababa at magaan na weight. Ngayon guys, magkano naman kaya ang kanyang presyo? Ito nga guys is nagkakahalaga ng 268,000 pesos. Meron siyang magandang bodyworks kasi guys ang Kolob guys is isa po sa pulido gumawa ng mga motorcycle. May magandang physical appearance, mga features na talagang maaasahan and mga safety features. Then 400cc na siya, legal na bike para sa expressway, naka TFT display and sa mga upgrades ng technology, naka single-sided swing arm, and syempre pwede para sa beginner dahil sa gaan ng bike na para ka lang na naka 150cc. Sa ngayon nga guys is available na po ito dito sa Pilipinas. Kay Bristol Motorcycle nga po ito pwedeng ma-avail. Ganun pa man, sulit na sulit pa din talaga ang naked bike na ito. Pwede pang long ride and talagang ma-enjoy mo dahil sa comfortable na body posture. Kaya isa na namang sulit na 400cc legal expressway bike na naman ang lumabas dito sa atin. Walang iba kundi si Bristol Assassin 400R. Sa tingin ko guys is dito ko na lang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lang po tatapusin. Maraming salamat. It's your boy. Thank you.